hearts to your heart, Panginoon. Panginoon, mangusap ka sa amin personally. And Holy Spirit, move. Malaya po kayong kumilos. Malaya po kayong gumalaw sa kalagitnaan namin, Lord God. Panginoon, ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na dakila. And you deserve all the praise. Our best praise. Our best worship, Panginoon. Kaya Lord, prepare our hearts. Purify it. Lord, we desire for your presence. Sige po, kapatid, personally, desire of God's presence right now. Lord, we desire more of you in every season of our lives, Lord God. We desire you alone, Panginoon. Sige po, kapatid, personally invite God's presence to your heart. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for you are faithful. For you are the Most High. Thank you, Jesus. Thank you for every breakthroughs, Panginoon. Thank you for every brokenness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, sing songs of praises to the Lord right now. Give Him thanks. Give Him honor. Give Him awe. Give Him reverence. Lord, thank you. You are so faithful in our lives. Thank you, Lord. We acknowledge your presence to be in this place. We enthrone you. We give back all the glory, all the praise, Panginoon, to you alone. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen, amen, and amen. Sige po, church, let us worship the Lord. You gave your life to me. Your love has set me free. Brings joy and victory. Forever I am destined for greatness. Though the world caved around me, my heart is all out to follow. So I'm gonna shout it out. I'm gonna shout it out. No, 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 no turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. One more time. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. I'll follow you. You gave your life to me. Your love has set me free. Brings joy and victory. Forever I am destined. I am destined for greatness. Though the world caves around me, My heart is all out to follow. So I'm gonna shout. Come on, church, you shout it out. I'm gonna shout it out. No, 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 no turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No
turning back. I'll follow you. We sing. Nothing can separate us. Your love is all I need. My strength comes from you, Lord. So I'm gonna give you praise. Nothing can separate us. Your love is all I need. My strength comes from you, Lord. So I'm gonna give you praise. Nothing can separate us. Your love is all I need. My strength comes from you, Lord. So I'm gonna give you praise. We're saying, I am destined for greatness. Though the world caves around me, my heart is all out to follow. So I'm gonna shout it out. I'm gonna shout it out. No, 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 no. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. Come on, church, you declare. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. No turning back. No turning back. I'll follow you. Yes, Jesus. Come on, church, give him the best of offering that he deserves. Yes, Lord. Woo! You are enough. Oh, Jesus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free.
and this hope will never fail. Heaven is our home through every storm. My soul will. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for. Come on, you sing it out. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for you. Are enough. Oh, Jesus. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. The cross before me. The cross before me, the world behind me, no turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is Everything I need is in you. Everything one more time, church. You sing it out to the Lord. Christ. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is
Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, 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 no turning back. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po. Dahil iniligtas nyo kami at ngayon kami nabubuhay. Kaya marapat lamang po, Panginoon, na ialay talaga namin itong mga buhay na to na pinahiram nyo sa amin. Sa inyo lamang po. Tulungan nyo kami na talagang maglakad patungo sa liwanag po ninyo. Na hindi na kami lumingon sa anuman yung pinanggalingan namin sa aming mga dating buhay. Dahil ikaw lamang, Kristo, ay enough na sa buhay namin. Panginoon, ngayong araw po na to, samahan niyo po kami. Na sa panibagong mensahe mo, ikaw pa rin yung maipahayag. Ikaw ang maitanghal, ikaw ang maparangalan. Ini-invite namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At anumang hindi karapat-dapat sa iyong harapan ay tanggalin niyo po, Panginoon. Anumang maling kaisipan, anumang mali sa aming mga puso, anumang mga bagay na nagawa namin, nasabi namin, naisip namin na hindi nakakarapat sa inyong harapan. Panginoon, tanggalin niyo nga po ito. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, Panginoon. At hayaan mo na sa espiritual na kamunduhan, ang makita sa amin ay ang bahid ng dugo ni Jesus Christ. Makita ito sa aming mga buhay. Makita ito pag kami ay tinitingnan. Ang tatak, ang selyum ng banal na Espiritu ang siyang kumatawan sa amin. Ikaw po ang maihayag ngayong oras na to. Maitanghal ka po. Samahan niyo po kami, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Good morning po sa bawat isa. Ayan, parang hindi masyadong good yung morning, no? Good morning po sa bawat isa. Alright, ayan. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Julie. At ngayon, bago tayo magtuloy-tuloy, pwede na kayong umupo. Kasi baka mangalay kayo pag nagtuloy-tuloy pa talaga. Bago tayo magsimula talaga, hinihingi ko yung technical team. Magkaroon tayo ng 2 minutes na timer. Meron tayong gagawing maiksing activity lamang naman po. So, yung activity po natin ay maiksi lang naman po at napakadali. Ang goal natin ngayong oras na to ay 2 minutes lang po, 2 minutes. Antayin nila nga. So, makipagkilala kayo sa mga bago. Ang hili ko nun, no? Para na makilala natin yung isa't isa. Ang liit lang naman ang ating pananambahan, bahay panambahan. So, makipagkilala po kayo, especially sa mga hindi nyo pa kilala. Ayan, marami pa ako nakikitang bagong muka. Tapos, ito yung goal ninyo. Magkaroon kayo ng 3 description sa kanya. Ilan? 3. Ayan, kahit 2 tao lamang, tas 3 description. Ano yung pumapaloob dun sa description na yon? Hindi nyo siya tatanungin ng edad,
Pangalan lang talaga. Hindi nyo rin tatanungin nung pinag-aralan or kung saan siya nakatira. Wala. Pangalan lang talaga. So, batay sa pagkakakilala nyo sa kanya, sa pangalan niya, at sa aura niya, sa mga tao, batay sa aura niya, parang ano siya, ganon, bahala po kayo, bibigyan niyo siya ng 3 description. Okay, kunwari, hindi ko kilala si Tito Art. Tapos, ano pong pangalan nyo? Arthur. So, nakuha ko na yung pangalan niya. So, titignan ko siya mula ulo hanggang pa. Charing. Okay. So, dahil nakuha ko na yung pangalan niya, that's it. Tapos, bibigyan ko siya ng 3 description mamaya. Pag ikaw yung natawag ko, kung sino yung ituturo mo nang hindi mo kakilala, and dapat hindi mo yung katabi. Kasi kaya mo yan tinabihan, kilala mo yan. Wag kang ano, ganyan ako. Okay? So, sasabihin mo sa akin mamaya, ano yung feeling mo sa tao na to? Oh, wala magsasabing wala. Diyan tayo magaling. So, sabihin mo sa akin yung 3 description batay doon sa pagkakakilala mo sa kanya, sa pangalan niya, at sa pagkita mo sa kanya. Nagkakaintindihan? 3 lang. Baka naman, alam nyo, mga babae magaling to, nakagawa na ng 1 libro batay sa tao, hindi pa kilala. Okay? So, 3 lang. Bigyan nyo lang ako. Tungkol, ano ba? Ano bang description? Kahit ano, general, feeling ko po mayaman tong tao na to. Feeling ko po nag-aartista siya batay sa purse niya. So, bahala ka kung ano yung magiging description mo sa kanya. Basta magkaroon ka ng 3 description. Okay? So, sisimulan na natin. Kahit 2 tao lang yan kasi husgahan mo pa. Okay? So, sige. Ready? Patugtog tayo. Technical habang nagta-timer. Apo. Hindi nyo kakilala, ha? Ready, set, start. Ayan. Magtatawag po ako mamaya. Makipagkilala po kayo. Maunti lang naman po tayo. Dalawang tao po na makipagkilala kayo. Uy, di ba? Sige. Okay. Yung mga 3 ha, 3 description, 3 description. 2 tao lang, tas 3 panghusga mo sa kanya. Okay. Ayan. Oy, wag niyo akong anuhin. May dumaan pa lang. Meron ka nang nabuong istorya. Kaya alam ko yan. Ayan. Okay na? Ayan. Meron pa kayo 20 seconds. O, diba? Ang bilis ng activity to. Dati nung pagkakilala natin na kung tatanungin yung pangalan at edad, ang tagal. Ito, talaga mabilis lang. Okay, so dahil tapos na, mamili tayo. Mamimili ako sa mga bago na ngayon ko lang nakita. Uy, sa lahat po na ngayon lang nakapunta rito, welcome po kayo sa ating bahay panambahan. Palakpakan yung mga sarili nyo dahil nakapunta po kayo rito. Ayan, hindi ko po kayo balak patayuin. Huwag po kayo mag-alala. Okay, so pili tayo. Pili tayo syempre muna sa mga medyo bata-bata. Okay? Ayan, sa mga bata-bata muna tayo. Kay Bella, charot. Okay. So sige, bigyan natin yung umpisahan natin sa, syempre sanay yung itong mga to, sanay sila makahalubilo ng maraming tao taon-taon. Okay? So, tingnan natin, paano ba sila man-judge? Man-judge. Okay. Batay sa pangalan. Saan natin si Kuya Matt? Ano daw, ano? Sino yung 2 tao na kilala mo, tapos susgahan mo siya? Eto, itong mag-asawa, si Malcolm tsaka si Gina.
Ay, si Malcolm, hindi naman nagkakalayo yung kapugian namin. So, yun, martistahin kami parehas. Tsaka feeling ko artistic din siya. Tsaka lamang yung makapal yung buhok niya kaysa sa akin. Yun. O, di ba? Meron na. Alam, siguro nagsha-shampoo siya ng gugo. Char. Okay. So, next. Sa side naman na to. Ayan. Sige po. Gusto ko yung mga ganyan, yung nayuko. Okay. Biglang tumingala, di ba? Ayan. Sige, sige. Si Kuya naka-brown. Okay lang ba, Kuya naka-brown? Anong name niyo po? So, good morning po, ako po si Nick. Si Kuya Makoy po sa si Kuya Matt. So actually, di ako nabuo ng tatlo. Siguro parehas na lang sa dalawa is, sa tingin ko po is parehas silang may trabaho na or professional. So far yun lang po. Mukha silang may trabaho, nagkakamali ka. Charot. Nandiyan lang yun sa labas. Okay, joke. Okay, so salamat po. So kilala mo na si Kuya Matt at si Makoy. Ayan. Dito naman tayo. Oh, syempre magbo-volunteer na kayo. Oh, si Ate Lani. Ate Lani. Nag-volunteer. Go, friend. Ayan, ang nakilala ko si... May notes? Alam na, tumatanda na tayo. Si Ron Rosal at saka si Ate Gina. Takaisan. Actually, tatlo at saka si Kuya Oliver. Si Ron, mukha siyang tahimik. Si Ate Gina, syempre, parehas kami maganda. Si Kuya Oliver, parang ang bait-bait niya. Oo. Ay, okay. Sorry, Ate Jen. Ay, opo. Ayan. Sige, palakpakan naman natin si Ate Lani. Next. Sa side naman na to. Mami, sino naman yung nakilala mo? Dalawa lang ang nakilala ko, si Jenica, isang magandang dilag, mukhang bata pa. Ngayon pa lang nagsisimula. Nakilala ko rin si Nika. Kahit kilala ko yung mukha niya, hindi ko alam pangalan niyo dati. Hindi ko siya mapagtagpo. Si Nika mukhang mabait at masunurin kasi sinabihan niya ako ng mami, hindi pa nagsisimula. So, masunurin siya sa mga rules. Nahuli niya ako doon, hindi ko siya katulad. Nandaya ako kanina. Sorry, Lord. At saka mukhang mabait. Nagkakamali ka doon. Okay, sige ba? Palakpakan natin si Mami G. Okay, ayan. So, kuha pa tayo isa para masaya. Para nakikita natin kung sino ba talaga yung mga, ano ba yung tingin talaga sa atin. Ayan. Sige po, si Ate Lid. Sa Ate Lid, sino po yung sa inyo? Ayan, nalimutan niya na agad. Pero meron siyang description. Okay ba? Si Nick. Saka sino po? Si Tatay Chris na lang para madali. Ano po yung tingin niyo kay Nick? Mukhang mabait. Ayan. Sige po. Agwapings at mukhang mabait. Totoo bang mabait ka, Nick? Ayan. Sige. Sa side naman na to, tapos na tayo. Okay po. Meron pa po ba? Meron pa po bang gustong magsabi ng kanilang husga sa bawat isa? Husga. Description. Okay? Sa bawat isa. Siguro sa isa sa mga tahimik na pamilya, kuha naman tayo sa labis. Meron po ba? Sige. Labis ang katahimikan. Sige. Si Nanay Edna. Nanay Edna, sino po yung nakilala niyang bago? Sino? Meron po ba? Okay po, okay lang. Nalimutan ni Nanay. Sino ba? Si Rayleigh. Ano po tingin niyo kay Rayleigh? Malusog! Feeling ko din naman. Ako, lusog ko po. Ayan, thank you po, Nanay Edna. Malakpakan po natin si Nanay Edna. Ayan. Okay, so
Salamat po sa partisipasyon ng bawat isa. Kahit paano nalaman natin kung sino yung mga kasamahan natin dito sa ating church. Bago tayo magtuloy-tuloy, doon nakikipagkilala kayo. Siyempre, kahit naman sa school, kahit sa work, pagka meron kang bago na nakikitang tao, tapos sasabihin niya yung pangalan, lagi mo naman may isip, alam mo, mukhang mabait to, ganon. Nung pagpasok ko sa work, tapos tinanong ako ni Vanjo, kumusta yung first day mo? Tapos namit ko yung supervisor, chuchu. Ano masasabi mo sa supervisor? Chismoso po kasi asawa ko, kaya gano'n, charot. So yun niya, anong masasabi mo sa supervisor mo? Sabi ko, mukha naman siya mabait, ganito, ganyan. Kaso strict siya, ganito, ganon. Kasi ayun yung pag-uusap namin. Hindi niya sa akin dinescribe kung anong klaseng ng tao siya, pero nakapag-conclude agad ako. Okay? Tapos sabi niya, mga ilang taon na ba yun? Feeling ko 34, 35 siya. Tapos later ko lang nalamang 40 na pala siya. Kaya binigyan niya akong chocolate. Okay? So, may mga ganun tayong instances sa buhay natin na pag may namimit tayo, nakakagawa na kagad tayo ng mga, kasi impression yung niiwan sa atin ng taong to eh. Nakakagawa na agad tayo ng description sa tao na to. Nai-enlist na kagad natin sa isip natin, magtitiwala ba ako dito? O ito, sa mga babae usually, hindi ko siya i-friend kasi mukha siyang maarte. Sa school, okay? Mukhang hindi kami magkiklik kasi ang arte-arte niya. Ay, gusto ko to kasi mga sila, cool lang sila. Ay, ito mukhang palaaral, lahat sila nakasalamin. Sabi nung pinsan ko isa, may nag-akala daw sa kanya na matalino siya. Nag-post tuloy siya, may salamin lang po ako pero hindi talaga ako matalino. Nagwa-wattpad lang. Anyway, so meron tayo laging ganong standard na kapag ito yung ginagawa niya, ito siya. Kapag ito suot niya, ito siya. Dahil nakapolo to, ang trabaho niyan sa bangko. Dahil yan ay naka-t-shirt, feeling ko sa sa construction yan. May mga ganun agad tayong thinking di ba? Siyempre, naka-PPE siya. Yan. So, may mga ganun tayong thinking agad kasi nababatay natin sa kung ano yung feeling natin, tingin natin, at laging ganun yung nangyayari. Kaya minsan, kapag may mga taong nalapit sa atin, ang bilis natin silang husgahan batay doon sa pagkakaunawa natin sa kung sino sila. May nagsabi sa atin, minsan, ang paniniwalaan natin yung isa kasi mas mukha siyang anghel kaysa dito. Okay? Minsan na ba kayo na-judge batay sa itsura nyo? O kaya sa galaw ninyo? O kaya naman, ang ingay niyan sa klase, chismosa yan. Ay, maingay yan sa klase, hindi yan matalino. Ay, tahimik siya, matalino yan. Pero sa totoo lang, siya pala yung nangongopya. May mga ganun tipo tayo, no? So, bakit natin napag-uusapan to? Kasi ito yung araw-araw na nangyayari sa atin. Totoo ba? Araw-araw ay meron tayong judgment na ginagawa. Pwedeng hindi sa tao, pwedeng sa problema kinaharap mo, pwedeng sa araw-araw na desisyon na kailangan mong gawin, kailangan mong mag-judge whether to do it or not. Kailangan ko bang gawin to o hindi? Lately, ang dami kong in-order sa Lazada. Kasi kailangan, wala naman kami masyado pang gamit. So, lagi ako nag-order sa Lazada. Tapos nakita ni Vanjo yung list ko ng mga add to cart. Okay? Mga add to cart. Tapos pinagbubura niya yung sinabi niya, hindi yan urgent. Kaya nga nasa cart lang. Okay? So, parang sinabi niya talaga na, wag na muna yan. Bakit uunahin mo yung ganito, gano'n? Sabi ko, hindi ko naman uunahin. Sinesave ko para hindi ko nahanapin yung link, pero inuuna ko talaga yun. Okay? Para lang hindi kami mag-away. Tapos kagabi, binigyan niya naman ako ng panlasada ko daw. Binigyan niya ako, kaya okay na. Sige, okay. Very good, anong ulam mo? Charot. Okay? So may mga ganun tayong tipo sa buhay natin. Araw-araw, magde-decide tayo. Sa mga magulang, sa mga nanay, araw-araw, sino na mo problema kung anong uulamin nyo? Nakakapagod mag-isip talaga. Anong gusto mong ulam? At kailangan, nakabata yun sa pwede sa tao na to at bawal sa kanya. Ano ba yung pwede? Ano bang gusto niya? Alam nyo, mahirap kasi kapag magkaiba kayo ng gusto. Kunwari, gusto mo mga balat ng manok, mga taba ng baboy, tapos yung isa healthy living. Tapos hirap na hirap ako, parang ganon. So,
kailangan mag-meet halfway yung mga gusto ninyo. Okay? So, doon pa lang sa mga decision sa buhay, nag-aano na tayo, nagko-contemplate na tayo ng ano yung dapat natin gawin. Lalo na kapag ka sa mga taong nakakasalamuhan natin. Again, lumibot yung paningin niya sa buong church na to. Sa bawat tao. May mga tao dito na gustong-gusto nyo makasama. Hindi ko para sabihin na pag church perfect, lahat dito gusto makasama mo at makatabi mo isa't isa. Hindi. Meron ka dyan sasabihin na, ay, hindi ako natabi sa tao na yan kasi feeling ko kasi masungit talaga siya, suplada talaga siya. Meron at meron. Kaya yung pag-uusapan natin ay tungkol sa, pauna nga po ako. Ayan. Tungkol sa Bible, syempre, required yan. Tungkol sa, go lang po. Do not judge. Huwag kang manghusga. Ito mga nakalipas na linggo, iba't ibang characteristic yung tinuturo sa atin. May salt and light, ayan, forgiveness, love your enemies. Okay. At may mga pagkakataon na kahit na paulit-ulit mo na naririnig yun, talagang meron at merong bagong idadagdag sa iyo ang Panginoon. Sigurado ako na hindi nyo to ngayon lang mapapakinggan. Maraming beses nyo na to napakinggan. Kahit nga yung mga hindi nag-church, alam to na hindi dapat manghusga. Pero sa totoo lang, sino dito ang laitera? Sino dito pagkasama niya bestie niya at may dumaan, meron na kagad na buong kwento? Oh, hindi mo pa kilala yung tao personally pero nakagawa ka na ng conclusion sa buhay niya. Mabanggit lang yung pangalan niya, ay si ganito, ay si ganyan. Naku, sabi ni ganito sa akin, ganito ganyan daw yung ginagawa niya eh. Hindi daw yun lagi nagluluto ng ulam kasi daw ganito daw lagi. Wala daw silang kalan. Char. Okay. So, meron ka ng conclusion. Bakit? Sinabi ni bestie. Sinabi ni friend. Mukha kasi siyang ganito. Ano ngayon? Sabi dyan sa pag-aaralan natin, do not judge. Sino dito never pang nakapag-judge ng tao? Taas lahat ng kamay at paa. Meron na ba? Yung never pa talaga kahit konti. Sino dito yung minsan oo nga, ganyan nga talaga yon. Sino dito ganon? Yung totoo. Hindi kayo nagkikita magkakaibigan, pero ang GC, pag nag-leak, takot. Okay? Sa teacher pa lang sa kapitbahay pa lang meron pang paunang salita, disclaimer, wag mo na lang sabihin ha. Wag nyo na lang sabihin ha, pero alam mo ba minsan, sa mga Kristiyano, ang prayer meeting, sharing, anong nangyayari? Di ba? So, may mga pagkakataon. Kaya lahat ng nandoon sa prayer group, kilala na yung tao na yun. May pag-pray natin yung kapitbahay ko kasi ganito siya. Yung taong yun, hindi niya alam, kilala siya ng mga taga-church na iba na yung image na nabubuo sa kanya. Kahit sa school, kahit sa work, lagi yun. Okay? Ngayon po ay may mga toxic environment talaga kahit sa work. Minsan nagigitna ka talaga, nagigit-git ka kasi meron kanya-kanyang mundo at ang hirap talaga. Ganun po yung nangyayari. So, lagi naka-earphone lang ako, doon ko na-appreciate yung sinabi ni Kuya Matt na may mga times talaga na sa work, wala kang kaibigan at mas pipiliin mo na lang wag makipagkaibigan. Seryoso. Habang tumatanda ka, hindi na nagiging matter kung gaano kalaki yung circle mo. Patotohanan na ng kaibigan, hindi na paramihan. Okay? So, tingnan natin, bakit ba ganito yung mga pinagkukuda ko? Okay? Basahin natin sa Matthew 7 verses 1 to 6. Sabay-sabay tayo para unahin lang natin yung 1 hanggang 2. Okay? Yun na muna, tapos saka natin sunod. Okay, ready, set, go. Do not judge.
Okay. How can you say to your brother? Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, okay. Actually, nung binigay sa akin to, sa totoo lang, nakikipagpalit ako. Bakit? Judgmental kasi ako. Sobra-sobra yung pagiging judgmental ko to the highest level. Hindi ka pa galit, feeling ko galit ka na. Ganun kalayo yung utak ko. Nag-chat ako, galit ka ba sa akin? Tapos parang siya, ha? Saan mo nakukuha yan? Feeling ko lang kasi yung side eye mo gumanon. Ganun po katindi. Okay? So, ang next kong action ay hindi ko na lang din papansinin to. Kaya ayoko talaga ng topic na to. Pero sabi nga ni Pastor, hayaan mong sama-sama tayong matuto. Okay, so let's go on. Okay, sabi dyan, do not judge or you too will be judged. Unahin natin. Pag sinabi yung salitang judge, actually, nung check ko siya sa interlinear, yung judge ay, yung Greek word niya ay krino. Yun yung talagang salita niya sa Greek. Tapos, ang meaning nito ay properly to separate, to distinguish, para malaman mo. So kapag sinabing ikaw ay nang-judge o ikaw ay about to judge someone, dapat marunong ka mag-distinguish. Kailangan alam mo mag-separate ng decolor sa puti. Ayan. At ano pa, pag sinabing judge, laging kasama doon ay yung choice. Laging merong pagdidesisyong gagawin. It's a decision. Ano ba yung uulamin namin ngayon? Itong tao ba na to ay okay? Okay ba tong teacher na to? Or okay ba tong ibang tao na to? Or whatsoever. Laging may decision. Next. Ayan. By making a judgment, it is either positive, ayan, syempre, kung magpapabor yan doon sa tao, or negative na kung saan mare-reject sila. Kunwari, sino dito, lagi po kasi ako nanonood sa TV nung ay nawala. Ayan. Lagi po kasi ako nanonood sa TV nung, alam niyo yung mga judge lagi, yung it's either sino yung tatay nung batang to, o kaya naman nag-violate ba siya talaga ng traffic rules. Lagi po ako nanonood noon. Sa ibang bansa kasi may iba't ibang court of justice para doon sa parental, para doon sa traffic lang, para may iba't iba talaga sila. So, nanonood ako at natutuwa ako kasi meron doon mga matatandang judge. Sa totoo lang, feeling ko, madaling maloko yung matatandang judge. Kasi syempre, mahabagin na sila and whatsoever. Pero sa totoo lang, habang nanonood ako ng iba't ibang way ng pagja-judge ng may mas bata, may mas bata kasi nasa 40s lang na Black American. Meron naman matanda siya, white American siya, matandang lalaki na. Meron naman Black American na lalaki. Pero akala ko noon, mas madaling maloko kapag matatanda kasi na sila parang forgive and forget na lang sa mga sa mga kaso. Pero sa totoo lang, ang galing nilang humusga. Ang galing nilang mag-distinguish kung itong tao na to, na-commit niya ba talaga yung crime or hindi. Ang galing nila. So doon ko na-realize na in judgment, in wisdom, lagi yung kasunod ay yung experience and discernment. Yung age na lumipas, yung taon na lumipas, kaakibat nun, yung experience o yung mga kasanayan na naranasan niya dun sa mga iba't ibang taong namimit niya. Kaya ang galing niya ng humusga. Doon ko na-realize din yung sinasabi, hindi ko po alam kung lahat kayo kilala si Teacher N. Lagi sinasabi ni Teacher N, pag mas matanda sa'yo, mas matalino yan sa'yo. Hindi dahil sa may degree siya or doctorate siya or masteral siya, kundi dahil sa mas marami siyang naranasan. Dahil doon, mas marami siyang natutunan. Naintindihan niyo ako? So, ganon. Ayan. And for us Christian, we only judge accurately, makakapag-judge lang tayo ng tama, ng naayon kung ito ay nakabase sa salita ng Diyos.
Bakit? Unang-una, hindi ka judge. Kaya nga, do not judge the book because you are not a judge. Charot. By its cover. Unang-una, hindi ka judge. Wala kang karanasan para humusga. Pangalawa, ano nga ba talaga yung standard mo para sabihin na ito nagkakamali at itong tao na to inosente? Pangatlo, ano ba talaga yung pwede mong magamit para sabihin sa kanya na, ay, hindi, tama ako at mali yung sinasabi mo. Na ikaw yung tama at siya yung mali. Di ba? Kaya ang pwede lang nating magamit dito lagi ay yung, hindi siya ay yung salita ng Diyos. Laging yung salita lang ng Diyos ang pwede nating babalikan. Ito bang ginagawa natin ay tama? Sa church, bakit may tithes and offering? Marami nagko-question. Bakit may leaders? Bakit may itinilagang pastor? Lagi kang babalik. Lagi dapat rooted tayo ng salita ng Diyos. Ay, kasi ito yung sabi sa Peter. Ay, kasi ito yung sabi sa Malakay. Para yan sa mga priests. Hindi yan para sa mga churchgoer. Kaya nagta-tithes. Yung offering kasi, the more na binibigay mo yan kasi ito yung ibabalik sa'yo ng Panginoon, sabi sa Corinthians. Lagi tayo may ganun. Kaya lahat na nagpipreach, lagi silang may binabalikang, ito po yung verse na babasahin natin ngayon. Pag po may narinig kayo na preacher at tumayo sa harapan ninyo or napanood ninyo at ang lagi niya sinasabi lang, number 1 point, feeling ko kasi ito. Ito kasi feeling ko rin, number 2. Pag puro feeling lang at puro lang sa, ang alam ko kasi ganito, matakot po kayo. Dahil ang preacher ng salita ng Diyos ay dapat rooted sa salita ng Diyos. Hindi siya pwedeng mag-base sa kung ano lang yung nalaman niya o narinig niya. So, long time ago, may nabasa akong isang book na sobra akong naging grounded doon. Pero fictional tong book na to. At sobrang tagal din akong binasag doon ng dati kong mentor. Bakit? Lagi niya kasi sinasabi na bumalik ka sa Bible. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya, sabi po kasi doon sa book na nabasa ko ganito. Meron daw pong 3 rooms sa heaven and everything. Sabi niya, saan mo makikita sa Bible yan? Hindi po, sabi po yan doon sa book na nabasa ko. Meron daw pong mga crystal na hawakan mo batay doon, tapos ipapakita yung nangyari. Saan mo nakita sa Bible yan? Laging tanong sa akin ganon. As Christian, pag sinabi mong yung kapatid mo, siya ang tama o siya ang mali, ano yung basis mo? O, pag sinabi mong pwedeng i-forgive ka, gracious ka sa sarili mo at sa iba hindi, saan mo makikita yan? Bakit? Maraming beses, tayong mga tao, especially mga Kristiyano, ang gracious natin sa sarili natin. Napaka-forgiving natin sa sarili natin. Paano? Kapag ikaw, sarili mo nakakomit ng kasalanan, na late ka sa church, kunwari, o kaya naman meron kang nakainisan, i-justify mo yan. Sasabihin mo, nasaktan ako may ginawa ako hindi naman ganito naman ang nangyari. Tapos, sa'yo, okay lang yun. Bakit? Ikaw nakakomit ng mali At para sa'yo, tama lang yun. Pero kapag yung katabi mo ang nakakomit nun, galit ka. Diyan magaling ang mga Kristiyano. Mapatawad ang sarili, pero manghusga sa katabi niya. Pag iba nakagawa sa'yo, galit na galit ka. Pag late siya sa usapan nyo, galit na galit ka. Kapag siya ang nainis sa'yo kasi may ginawa ka, galit na galit ka, may inis ka rin, hindi ka papayag. Bakit? Kasi tama lang naman yung ginawa mo, maling magalit siya, kaya magagalit ka na rin. Ganun na nangyayari. Mabait tayo sa sarili natin at antindi nating mag-judge sa iba. Yung wrongdoings natin, go lang ng go, kaya yan, pwede pa yan, forgivable yan. Pero sa iba, antindi mo. Kasi nagkamali siya. May paalala dito. Anong sabi? Kung ano yung... Teka lang. Ayan. Kung ano yung ginamit sa'yo, hindi na siya nagamit. Kung paano kang nanghusga, ganun ka rin huhusgahan. Sabi sa Matthew 7 verse 1. Doon pa lang makikita na natin na ayaw gumana nito. Ayan. Doon pa lang makikita na natin na talagang antindi ng mag-judge ng tao.
Pero tingnan natin to. Ito ay outside, sa mga study to, article na nakuha ko. Paano ba malalaman na okay tong judge na to? He is a good judge. Sabi sa findings, ito po ay inirelease netong mga to. Pero medyo matagal na yung study. Kaya ko lang kinuha yan kasi magbe-benefit ako kasi women daw ang mas magaling mag-judge. Charot. Okay. Sabi dyan, pag nag-judge ka daw, ang good judgment ay kailangan merong iba't ibang characteristics. At ano yon? Kailangan, kaya mo siyang gawin sa pansarili mo. Hindi ka para mag-ask ng consensus sa iba, ng consensus sa ibang tao, syempre. Para iisa kayo ng judgment. Damay-damay na pag nagkamali. Hindi. Dapat independence, meron ka. Ano pa? Kailangan mapagkakatiwalaan. May sympathy, may courage. Bakit kailangan ng courage pag nagja-judge? Kailangan mapanindigan mo yung, yung decision na yun eh. Na, okay, tama itong naging decision ko na to at mali itong isa. Mapanindigan mo yan. Kailangan may sense of humor in a sense na hindi ka masyado seryoso, pero hindi mo rin kailangan i-joke lang yung mga desisyon. You know how to live a life. Okay? At meron kang experience sa pagiging makatao at sa pagiging tao. May maturity. So, meron ka rin pagkaunawa doon sa mismong target o sa tao na inuhusgahan mo o sa mga sitwasyon na inuhusgahan mo. So, nung isinulat to, marirealize natin na ang good judgment, kailangan merong presence of mind. At merong, ikaw bilang tao, may iba't ibang karakteristik na bumubuo, hindi lang intellectual. Hindi lang dahil sa magaling ka, matalino ka, feeling mo tama na yung magiging judgment mo. And actually, sabi ni Taft, noong 1955 pa, ay sa pagdating sa good judgment, merong lamang ng konti ang mga kababaihan. Kaya kinuha ko to. Charot. Okay. Kasi, meron tayong tinatawag na girl instinct. Okay. Girl instinct. Alam niyo, minsan napapahamak ako sa girl instinct na yan. Siyempre kami mag-asawa, may mga times kasi na may mga petty kami. Never pa kami nag-away ng major. Pero mga petty. Tapos yung parang, ikaw, bakit ganito? Ganon. Tapos lagi niyang sasabihin sa akin, hindi nagkakamali ang iyong girl instinct. Kasi sasabihin ko talaga, hindi, feeling ko tama ako, Dad. Tapos sasabihin niya, hindi nagkakamali ang iyong girl instinct. Tuwing may sasabihin ako na feeling ko, ayun yung tama, sasabihin niya, syempre naman, hindi nagkakamali ang iyong girl instinct. Lagi niyang ibabalik yun sa akin. Sasabihin niya lagi, girl instinct. Kaya tuloy, imbis na mag-away kami, natatawa ako. Kasi parang, nga, nag-feeling na naman ako. So, ayun yung lagi niyang ibabato sa akin, girl instinct. So, tayo mga babae, meron tayong tendency talaga to misjudge yung mga sitwasyon at yung mga tao. At maraming beses sa akin nangyari yon. Sobrang daming beses. Na may mga times na bigla na lang ako magdedesisyon or maiinis or ayoko na sa sitwasyon na to kasi feeling ko walang mangyayari or feeling ko mapapahamak ako na in the end, mali pala yung decision ko. Kasi masyado akong emosyonal. Kaya hindi naman dito inilagay yung pagkakaroon ng good judgment ay dapat emotional ka. Hindi. Kailangan may presence of mind. So, ano yung mga kailangan? Kung ito yung sinulat nila before, tayo bilang mga Kristiyano, ano yung dapat na meron tayo para magkaroon tayo ng good judgment? Kasi meron tayong laging ma-encounter na tao at sitwasyon. Una, sabi ko nga kanina, masyado tayo mabait sa sarili natin, pero sinasabi naman ngayon, be merciful. Kanino? Sa ibang tao din. Huwag kang manatili na ang buti mo sa sarili mo, ang bait mo sa sarili mo, forgiving ka sa sarili mo, pero sa ibang tao, ang legalistic mo, ang dogmatic mo. Hindi nagkamali ka dapat i-DA ka. Nagkamali ka dapat sa'yo hindi mapatawad. Nagkamali ka, hindi kita papansinin, kailangan ma-feel mo na nagkamali ka. Pero dito, ano sabi dito? Do not judge or you too will be judged. Maraming tao, sasabihan mo ng kung ano-ano kasi batay sa nakikita mo o batay sa nalaman mo tungkol sa Kanya. Pero, sinasabi sa atin ng Lord,
Maging merciful ka. Bakit? Kasi kung paano mo siyang sinusukat, ganun ka rin susukatin. Kanina, nanghingi ako ng description sa bawat isa. At ang ginamit lang natin ay ano? Mata. Wala naman tayong ibang pinag-usapan sa kanila. Pinakipag-usap ba tayo sa kanila? Pangalan lang. Pero walang ibang nangyari. Hindi sila nagbigay ng iba pang information, pero may naisip ka na tungkol sa kanya. Sinabi mo na mukha siyang professional. Sinabi mo na mukha siyang artistahin. Sinabi mo na mukha siyang ganito. Okay yun, kasi magaganda yung sinabi natin. Pero paano kung yung nabubuo sa utak natin, masama? Ay, itong tao na to, mukha siyang akyat bahay gang. Ay, mukha tong manggagancho. Mukha tong nangi-scam, hindi ko to pagkakatiwalaan. Tandaan mo, ang sabi dyan sa Matthew 7:1, kung ano yung ginamit sa'yo o ginamit mo sa kanya, yun din yung gagamitin sa'yo. Ginamit mo ba sa kanya mata lang? Tapos nagawa mo na ng kwento? Aba, ang gagamitin lang din sa'yo mata. At hindi mo pwedeng sabihin na, let me explain. Hindi. Bakit? Kasi yun lang din yung ginamit sa'yo. Ginamit mo sa kanya, rather. Kaya ano sinasabi ng Lord? Be merciful. Magkaroon ka ng kahabagan din dyan sa tao na to. Maging gracious ka din. Bakit? Sa'yo nga, iniintindi mo yung sarili mo eh. Ang lawak ng pangunawa mo pagdating sa sarili mo. Dilawakan mo rin yung pangunawa mo sa ibang tao. Madali ba yon? Hindi. Hindi talaga. Kaya nahihirapan ako sa topic na to. Bakit? Kasi maraming beses akong nanguhusga. Hindi lang isang beses sa isang araw. Maraming beses. Itong tao na to, ito yung sinabi niya sa akin. No, ito yung tao na to, nakita ko yung mata niya ganito, ganito. Itong tao na to, nagbubulungan sila. Ako yun. Kasunod ng praning ka na. Lahat feeling mo sa'yo umiikot ang mundo. Ikaw yung hinihinga nila. Be merciful. Kung ano yung measurement na gagamitin mo sa kanya is the same measurement na magagamit sa'yo. Yung pang-measure mo sa kanya, maiksi lang pasensya ko eh. Tinuro ni Ate Larry last time sa amin ay tungkol sa pasensya. At walang-wala po ako noon. Walang-wala po ako noon. Kasi pag sinabi kong, pakigawa mo to at hindi nagawa, gagawin ko yon nang naiinis ako. Kasi feeling ko, hindi naman ito gagawin, ako na nga lang. Ganin ka, mabilis talagang pumutik ang pasensya ko. Kaya kung meron po kayong school for patience, pa-enroll. Kasi hindi ko talaga kaya magpahaba ng pasensya. Pinagpe-pray ko po talaga yun. Kaya natutuwa ako na ang naging partner ko, sobrang pasensyoso. Kasi tuwing napitik na ako, natatawa na lang talaga ako. Ewan ko, natatawa talaga ako. Wala po yun ngayon at may sakit. Ilang araw na po. Pag-pray po natin mamaya. Ayan. So, ano pa? Sabi sa James 2:13, judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Hindi ka merciful kasi feeling mo karapatan mo magalit. Hindi ka merciful kasi feeling mo tama ka naman. Ito naman sinabi ng Lord. Kung ang gagamitin mong judgment sa taong to ay wala man lang kahabag-habag, huwag ka mag-alala. Ikaw rin naman, hindi ka habagan. Dahil ano yon? Ang mercy dapat mas lamang kaysa sa panghusga mo. Marirealize natin mamaya bakit pa tayo hindi dapat mas manghusga. Okay? Next. Paano ba tayo magiging merciful? Una, try to understand the other person. Unawain mo, bakit nga ba niya nagawa to? Itong tao na to, bakit ba siya? Sige, mga magulang. May tumawag sa akin itong huli kasi pabagsak-bagsak yung anak niya. Kausapin ko daw. Gusto kong sabihin na wala naman akong anak. Paano ko i-deal to? Sige lang, nakikinig lang ako. So, pabagsak-bagsak yung anak niya at galit na galit siya. Sabi niya, hindi man ako nahingi ng mataas na grade. Chu-chu-chu-chu-chu-chu. At kausapin ko daw yung anak niya. Pero dahil syempre, wala naman kami relasyon ng anak niya, kinausap ko siya. Ang tanong ko na lang sa kanya, pag umaga ba, nire-readyhan mo siya ng almusal? Paano ba kayo mag-usap pagka hindi tungkol sa school? Pag ba sa bahay ninyo, pag-uusapan ba yung mga kaibigan niya at kasama niya sa school? Marami kami na pag-usapan. Tinanong ko yung mga tungkol sa ginagawa niya, hindi tungkol sa ginagawa ng anak niya. Bakit?
Kasi, unawain natin na yung ibang tao, minsan kaya ganun yung ginagawa nila, ay baka kasi reflection yun ng ginagawa mo sa kanila. Baka yun yung naidulot mo sa kanila. Or baka hindi mo siya nauunawaan, yun pala yung naidudulot sa kanya ng pamilya niya. Kaya pala ganito katahimik to kasi sa bahay nila lahat sila may singaw, hindi pala salita. Okay. Kaya pala loud tong tao na to kasi sa bahay nila puro lahat sila komedyante. Or sanay silang laging nagsasalitaan. Kaya pala tong bata na to pala takbo kasi may ari pala sila ng isang malaking playground. Keme. So, di ba? Try to understand the other person. Huwag mong isipin lagi na, kasi ito yung naramdaman ko. Enough of yourself muna. Intindi mo tong tao na to. Let's learn. Ako din po. Okay. Pangalawa, talk to the person privately. May nagawa siya sa'yo? May nakomit siya sa'yo? Or kahit sa ibang tao? Or leader ka? At alam mo tong tao na to, nakakagawa siya ng mali? Kausapin mo siya ng kailang. Minsan laging may iba kasi na feeling nila dapat an open rebuke. Chu-chu-chu-chu. Love yun eh. Pero sa totoo lang, mas ma-appreciate ng tao, mas ma-feel niya na concern ka sa kanya kung dalawa kayo nag-uusap. Magtapatan tayo. Di ba sabi nga yun, magtapatan tayo ng mga hinaing natin. At kung ano yung kasalanan mo at kasalanan ko, magtapatan tayo. Then let's pray. Paano ba natin masasolve to? Privately. Hindi na to para pamalaman ng barangay chairman nyo. At ikaw rin naman, makipag-usap ka. Alam nyo, most of the time, inaantay natin na siya'y lumapit sa atin because eto tayo. Ba't ako ang lalapit sa kanya? Ako yung ate. Ba't ako yung lalapit sa kanya? Ako yung boss. Ba't ako yung lalapit sa kanya? Ako yung leader. Come on. Walang sinabi dito na identify your status. Makipag-usap ka. Dahil yung gagawin mo hindi para sa kapayapaan niya, kundi para sa kapayapaan ng utak mo. Doon nagtuturo si Nell about forgiveness. Tapos sabi niya, isipin daw yung mga tao na mga kinainis. Aba, ang dami ko naisip. Ang dami ko naisip. Kinausap ko tuloy sila. Napagod ako, ang dami. Okay. Bakit? Kasi naisip ko na kagad, nagalit sila kahit hindi pa naman. Kaya ako din, inis na rin ako. Ganun talaga ako mag-react. At nung nag-usap kami, doon ko na-realize na hindi pala. May mga tao pala go in between us at ayun yung naninira. And something, at nagkaliwanagan kami. At ang sabi niya, ate, thank you, kinausap mo ako. Kasi ayun talaga ang alam ko. Sabi ko, at least vindicated ka na at ako sa isa't isa, di ba? Yung pride, walang magagawa yan. Hindi dyan sinasabi na be prideful. Ang sabi dyan, be merciful. Maging mabagay ka, unawain mo siya, mag-usap kayo ng kailang. Kung hindi na, nasa Bible din naman, hindi magsama ka nung leader mo if ever na hindi na talaga kaya. Pero hanggat maaari, talk to the person privately. Dalawa kayo. Huwag nyo nang hayaan na may iba pang makaalam, tas lumawak na lumawak hanggang sa hindi na kayang amend. Hindi na kayang tahiin pa yung pwede pang tahiin. Kasi, nauna na yung ines. Nauna na yung kampihan. Nagpakampi ka na nagpakampi. Ayan. Sabi sa Matthew 8:15, if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. Dalawa lang kayo. Hindi pa para manguha ka ng witness. Sa umpisa pa lang. No, sa umpisa pa lang, dalawa lang kayo. Kung hindi ka kayanin, saka lang naman sinabi ng Lord na magsama ka ng elder, ng leader. Pero kung kaya naman, kayo na lang. Nakakalungkot, lalo na sa ating mga Kristiyano, kung malalaman natin yung mga awayan sa loob, dahil lagi naman meron yan enmity. Lagi naman may hindi pagkakaunawaan. Magulat na lang tayo may nagpapabaranggayan sa atin. That's sad. Why? Kasi tayo una dapat yung nagsasagawa ng pangunawa eh. Alamin mo yung totoo. Mag-unawaan kayo. At ang nakakalungkot pa sa church, sa kapwa Kristiyano, masaya tayo na nahihirapan yung kapwa Kristiyano natin.
Masaya tayo na nasasaktan sila. Masaya tayo na na-outcast sila kasi deserve niya yon. No. Sobrang sakit nun, lalo na sa Diyos. Tinitipon niya mga anak niya, pero kinakanya-kanya nyo kasi para ano, para may kakampi ka? If they listen to you, you have won them over. Pakikipag-usap. Laging susi yan. If truth needs to be spoken, do it in a loving way. Kailangan niya malaman, sabihin mo sa isang maayos na paraan. At may pag-ibig. Minsan kasi, ang naiisip na lang natin, kailangan malaman niya to kasi ito yung totoo. Pero sa totoo lang, isipin mo munang mabuti. Paano darating to sa kanya? Kaysa sa kung paano mo to sasabihin. Paano to darating sa kanya? Pag ba sinabi ko sa kanya na, alam mo, ang gulo kasi ng kwarto mo lagi. Ganun ba dapat yung birada? Or pwede namang, ano kaya yung pwede natin gawin para maayos natin yung kwarto mo at mas mapaganda pa? Para pag may bisita na makikislip over dito na kaibigan mo, eh hindi na mamapulaan. Or pag ba yung kapatid mo, ang sinabi niya, masama kasi ugali mo or whatsoever, baka naman pwede mang sabihin mo sa kanya, ano kaya pwede ko matulong sa'yo para matrain tayo sa ganitong parte ng buhay mo? Sobrang gustong-gusto ko po yung kakausapin ako, tapos sasabihin sa akin yung mali, para magtaas kami ng kilay. Charot, hindi. Para ano, para matama ako. At kung kaya niya ako tulungan, then that's better, di ba? Kasi ako na nagdidila sa sarili ko. Yes, God is there, nagpe-pray tayo, pero may mga taong pwedeng magamit para tayo ay mabago din. At minsan, hindi natin alam yung mga bagay na nagagawa nating mali kasi normal na lang. Normal na lang. Noong last time nag-uusap kami ni Jaffa, kasi may sinasabi ako sa kanya, at sabi niya, alam mo tayo, ang nakakalungkot, hindi niya alam yan. Yung ganyang ugali niya. Kaya dapat sabihin mo. At yung heart ko noong time na yon ay parang, wag na muna. Hindi ko pa kaya kasi kilala ko sarili ko eh. Iba masasabi ko ngayon. So let me just think kung paano ko to sasabihin sa kanya. Siguro mag-i-email na lang ako. Sabi ko, mag-i-email na lang ako. Tapos minura-mura mo sa email, no? Eto ka. Okay. Sabi ko, kausapin ko na lang siya next time. Pero not now. Ayun talaga yung nasabi ko. Then we prayed. Kasi talagang hirap na hirap yung puso ko. For a week, talagang iniisip ko yung nangyari. Anyway, next. Be merciful, then be humble. Be humble. Hindi ka lang basta nagpapakita sa kanya ng pangunawa, ng awa, at ng habag. Kailangan ikaw rin naman maging humble. Mapagkumbaba. Bakit? Sabi dyan, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye? Nakikita mo yung mali niya, pero hindi mo nakikita yung mali mo. At ito yung malaking tendency sa atin, magkamali. Nakita mo yung mali niya, hindi mo nakita yung mali mo, kaya ikaw nagkamali. Nagkamali ng ano? Ng husga. Nagkamali ng ginawa. Nagkamali ng decision. Kasi ano, lagi kasi ang naiisip natin, yung mali ng kapwa natin. Tingnan mo katabi mo. Ilang mali ang naibato mo dyan? Kung asawa mo yan, lagi yan. Ilang sapatos yung iniwan niya sa may lapag lang at di nilagay doon sa lagayan. Ilang hugasan ang naiwan, tas inantay ka pa galing sa pamamalengke para ikaw yung maghugas. Okay? Or yung kapatid mo, na lagi na lang ikaw ang ituturo. Bakit ako na naman? Wala namang ginagawa si ate. O yung kapatiran natin. Oh, etong si ganito, pwede kayang sabihin ko to kay pastor? Kasi itong si ano, umang-umana ako. Hindi mo alam, umang-umana rin kami sa'yo. Charot. May mga ganun tayong tipo. Ay, sige, sasabihin ko to kay pastor kasi hindi na tama talaga ugali niya. Nakakainis na. Little did you know, mas nakakainis ka na pala. Maraming beses, ginajudge natin ang environment natin toxic. Hindi mo alam, ikaw na yung toxic. Kaya pala sila ganun kasi ikaw yung toxic. Sa trabaho, kala mo, lahat na lang sila, kanya-kanyang plastikan. Pero hindi mo alam, ikaw namamlastic ka na din. So bago ka mag-correct, antayin mo muna maging perfect.
Hindi mangyayari yun. Walang perfect. Pero ang sinasabi dyan, kung magko-correct ka, make sure you are making something din and doing something according dun sa weakness mo. Hindi para sabihin sa kanya na, ikaw, ganito yung pagkakamali mo, tas ikaw hindi mo naman nakikita yung pagkakamali mo. We can eliminate an attitude of superiority by solving things together. Laging, tulungan mo siya. Kapag narinig ko to kay Pastor Marlon before, sabi niya, kung magpe-present ka ng problema, make sure na may ipe-present ka rin na solusyon. Bakit? Kasi nakita ko si Mami G, bakit kailangan ibigay mo sa akin yung isang box ng chocolate? Pwede naman yung dalawa, hindi ka naman mahilig doon. Charot. Okay. So, may mali siya. Ito yung nakita mo sa kanya. Then make sure, kung concerned citizen ka talaga, gawa mo rin ng isang solusyon man lang. Pwede kitang tulungan. Hindi, na-expiredan ka ng chocolate, pwede mo ibigay lahat sa akin. Nandoon lagi, may solusyon ka ngayon ilalapat. Sabi ni Banjo, pag nagkaanak siya, gusto niya daw na maging katulad ni Dali at ni Ina. Dali at ni Ina. Ay ko, ganito na lang, pag nagkaanak tayo, bigay natin kay Ate Lani. Siya magpahal, tapos kunin na po namin, mag-aaral na po. Okay? Kasi, nung nakausap niya yung dalawa, sobrang amazed na amazed siya. Hindi dahil sa Inglesero to mga to. Inglesero rin naman pangamangking ko, pero hindi niya gusto matulad doon. Kasi, si Dali, hindi ko po minimenos yung ibang bata. Yun lang kasi yung nakausap niya. Kaya, pausap niya rin po, baka po sa inyo ipaalagay anak namin. Kasi nung nakausap niya, every time na may sasabihin kami kay Ina, mas madalito na po si Ina talaga sobra. Sasabihin niya, sabi ko, oh Ina, can you share this one? Chu-chu-chu-chu. Sabi niya, yes, because Jesus said, sharing is caring. Yes, Jesus said, gawin mo to Ina. Yes, Jesus said. Sabi, gusto ko yun, love. Yung lahat ng gagawin ng anak mo, sasabihin niya, Jesus said. Ay niya, sabihin mo muna, Jesus said. Okay? So, let's solve things together. Merong problema, be merciful enough to understand that person and be humble enough to also admit na meron ka rin pagkakamali sa ganong pagkakataon. Then, solve things together. Yun lang yung pwede natin gawin. Sabi dyan, let's work on this problem together. Tara, dalawa tayo. Hindi lang ako, hindi lang ikaw. Dalawa tayo. Next, sabi sa Galatians 6:1 says, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Kaso ngayon, ano na yung, paano na tayo mag-correct? Post. Sino ito? Si Nech Itech, nag-church pa naman, pero kung makakembot, ay B, kahit anong blind item mo pa dyan, at kahit paano mo pa i-twist yung salita, at gay linggo gamitin mo, pag alam ng taong siya yun. Sasaluhin niya yan. But God said, Galatians, sabi ni Paul, correct that person gently, in a right way, privately. Diba? At mas masarap yun. Kasi bakit? Kasi kapag nagpadala ka sa galit mo, at ikaw kanda correct ka sa isang tao, nang hindi mo winawatch, kung nangunguna na ba yung mercy at yung humility, pero ang nangunguna na ay pride, sa susunod ikaw na yung nagkakasala. Natetempt ka ng magalit, natetempt ka pang humusga. Ayan. When we judge, we must be careful to maintain our humility. Humility. Na hindi ka better sa taong kinokorek mo. Nagkamali siya, but it doesn't mean na he is less sa'yo. Or you are superior to that person. No. Okay? And third, last, be helpful. Alam niyo po, connected talaga to. Maging maunawain ka, maging mapagkumbaba ka pa rin, ma-maintain yung humility na yon. At sa uli, maging matulungin ka. Tulungan mo yung tao na to na magbago, mag-guide siya, at maging tama yung ginagawa niya. Pag tinignan nyo mabuti, yung verse 6 dito sa Matthew, doon nga, hindi ko maintindihan bakit kasama to eh. Do not give dogs what is sacred. Teka lang, tungkol sa pag-judge yung pinag-uusapan natin, bakit napasok yung dogs?
Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Bakit napasok yung aso at yung baboy sa panghusga? Kasi most of the time, hindi naman gusto nung tao na yon yung sinasabi mo. Hindi niya hinihingi yung tulong mo. Kaya dito papasok yung salitang discernment. At maa-apply yung krino, yung judgment. Whether sasabihin ko ba tong sa tao na to, gusto niya ba, kailangan niya ba, tatanggapin niya ba o hindi. Huwag mong ibibigay sa aso o sa baboy yung payo na yon, yung tulong na yon. Kasi kung hindi nila gusto, aapak-apakan lang yan. Nakakausap na ba kayo ng taong sobrang pilosopo? Nung may sinabi ka, sinabi mo lang, concern kasi ako. Alam mo, ito yung napapansin ko sa'yo. Anong sagot niya sa'yo? Kala mo naman, ang linis-linis mo. Ikaw din naman. Mag-ingat ka sa pagko-correct. Dahil hindi lahat ng tao tatanggapin yung correction na yon. Pwedeng concern ka sa tao na yon, pero i-discern mo. Dapat ba? May relasyon ba ako sa tao na to para sabihan ko siya? Right timing na ba? Kasi kung hindi niya tatanggapin yon, hindi ka nakakatulong. Magkakagap lang kayo. Kasi bakit? Na-misjudge ka na niya. Dahil ang feeling niya, sinasabi mo sa kanya yon kasi mukha lang pinag-iinitan mo siya. Mag-ingat din tayo. Baka may tamang tao rin na para kumausap sa kanya. Kung wala kang tamang relasyon sa tao na yon, huwag ka para umentra sa kanya at sabihan siya ng mga mali niya. Know the right person to talk to. Sino ba yung dapat kausapin tungkol dito sa tao na to? Nang merong pagpapakumbaba at kahabagan. Baka kasi para lang may chismis mo. Then let that person, two persons, talk privately. Mayuyurakan lang daw yung mga bagay na ibibigay natin kung hindi tama yung mga taong sasabihan natin. At kung hindi right timing yan. Sabi dyan, hindi pa sila ready tanggapin yung wisdom na yon. Kaya magagalit lang sila. So, kausapin natin yung sarili natin at i-weigh natin. Pag ba kinausap ko tong tao na to, sasabihin ko to just to correct them or with love dahil concern ako sa kanya? Or am I the right person para kumausap sa kanya? Kasi baka mamaya kaya gusto mo lang kausapin siya just to make you feel better. Dahil kasi kailangan talaga, ito talaga pinapasabi sa akin ng Lord. Wait lang. Preno ka. Right judgment. Husgahan mo muna mabuti sarili mo. Tama na ba? Ngayon na ba? Ako ba talaga gagamitin para dito? O baka hindi? And ikaw naman, na kakausapin ay, huwag ka rin naman magpakababoy. Kinausap ka kasi para makorek ka. Pero dahil sa feeling mo, hindi ka dapat i-correct, ikaw na yung nagpakababoy. Nagimpig ka na. Na tinrample mo na yung ibinibigay sa'yo. Yung concern, yung correction, yung rebuke, yung love, tinrample mo na. Bakit? Kasi feeling mo hindi mo deserve kausapin ng ganon. O feeling mo hindi ka kakorek-korek kasi perfect ka. Don't be a pig. And be careful. Magkasama yan. Kung i-correct ka, at alam mo na dapat naman baguhin yon, or kung hindi mo napapansin na ganun ka pala, be humble enough para tanggapin yung correction na yon. At sa magko-correct, make sure tama yung relasyon mo, tama yung puso mo sa pakikipag-usap. At dapat, pag kinausap mo siya out of love, hindi para lang magmukha kang may authority. Sorry talaga, nakakati siya. Okay? So next. Ayan. Ito yung, dito ako mag-end. Sino ba yung humaharap sa judge? Siyempre yung nagkasala.
Sino yung mga dapat husgahan? Yung mga nagkakamali. At ito yon. Sabi sa Romans 3:23, for all, sabay-sabay nga tayo, 1, 2, 3, go. Sino yung dapat na humarap sa tagapaghusga? Yung mga nagkakamali. At sino yung mga nagkakamali? Sino? Lahat tayo. Kaya wala kang karapatan. Time na daw. Sige po. Char. Kaya wala kang karapatan para sabihin sa kanya na ikaw nagkamali ka, dapat matanggal ka na. Ikaw nagkamali ka, magkulong ka na lang sa inyo. Dahil lahat tayo, at some point, nakumit na din yung the same mistake. Nagsinungaling siya, nagsisinungaling ka rin. Nangupit siya, nangupit ka rin, tanda ko yun. Answer man yan or whatsoever, pera man yan. Sumagot siya sa magulang niya, sumasagot ka rin sa authority. Huwag kang ano. At lahat tayo, darating ang panahon na huhusgahan. Kaya, ang may karapatan lang na humusga sa atin ay ang Diyos. Only He is capable of judging us. Hindi dahil sa hindi tayo perfect, kundi dahil sa lahat tayo ay dapat din naman talagang mahusgahan. Siya lang yung dapat natin pagbigyan ng account. Sa Kanya lang tayo dapat magsulit. Pero kung yung judgment na sinasabi mo ay hindi para dun sa judgment of the last day, kundi yung correction sa kapwa mo dahil mahal mo siya, do it with love. Do it mercifully. Do it with humility. Not just to brag na mas perfect ka o mas magaling ka, kundi dahil sa magkapatid tayo, sama-sama tayo magbago. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. At some point ng buhay mo, nasaktan ka na niyan, nagkamali na yan sa'yo, or pwedeng magkakamali at masasaktan ka niyan sa hinaharap. Paano yung decision making mo? Paano mo i-distinguish yung right and wrong? Paano mo i-determine kung sino ba yung dapat lumapit at sino yung dapat kausapin? Lahat ng ito, wala tayong kakayanan. Kaya marapat na araw-araw, anyayahan mo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. Dahil ano uli yung secret ingredient dito? Discernment. Pagkilala sa tama at mali. At walang kakayanan ang tao nun. Originally, lahat tayo ay ignorante at inosente. At ang shallow lang na na-inherit natin na pagkakilala sa tama at mabuti, shallow lang yun. Prutas lang yun na nagbigay sa atin at kasalanan lang yun. Bunga yun ng kasalanan. Very shallow yun. Pero yung deep na kaunawaan sa kapwa mo, manggagaling lang sa Diyos. Kaya mahalaga yung pananalangin. Lord, hindi ko to kaya. Lord, itong tao na to, hindi kami okay. Lord, feeling ko ganito. Lord, feeling ko ganyan. Lahat na lang feeling mo. Then ask God. Baka mali na yung feeling mo. Have the discernment. And that discernment is only given by God. Siya lang. Siya lang makakapagbigay niyan. Kaya every day, ask God to work inside of you, to work with you, and to work through you. Lahat ng magagawa mo sa kapwa mo ay refleksyon na nangyayari sa kalooban mo. Nangaaway ka? Baka wala yung pagkilos ng Lord sa loob mo. Akala mo ikaw laging tama. Ang Lord, full of humility, full of mercy, full of grace. And He is capable. He is capable of giving us the discernment and He is capable of judging us. So do not judge according to what you know, because you will be judged according to what other people know. Sayang. Okay na sana. Huwag nating sayangin yon. Amen? Tandaan natin. Be merciful. Be humble and be helpful. Itong topic na to, ito ay inspired
kay David, if I'm not mistaken. Yung writer. At nung binabasa ko to, habang actually nag-pop to, nung nag-check ako sa interlinear, then I realized na yes, hindi ako merciful sa ibang tao. I got his points. Ito yung mga kailangan ko. And this is how I will learn. At sana lahat tayo matuto na maging merciful din sa iba. Maging humble din. Let us all pray. I invite everyone na tumayo po tayong lahat. How many times na ikaw mismo nanghusga ng kapwa mo? Hindi dahil sa kilala mo na siya. Minsan, dalawang bagay yan eh. Husga mo siya dahil kilala mo na siya o hinuhusga mo siya dahil hindi mo siya kilala. At nagkakamali ka lagi sa panghusga na yun. Let us pray at hingin natin ng tawad yung mga pagkakataon na yun sa Panginoon. Lord, ito yung mga taong hinusgahan ko. Patawad po. Ihingi natin to ng tawad sa Panginoon. Na according to sa interlinear na binigay sa atin, sa Greek na salita ng judgment, sa krino, ang right judgment mangyayari kung ito ay Bible-based, kung ito ay rooted sa salita ng Panginoon. I-own natin yung salita ng Lord na ito yung maging gabay natin. A light to our path and a lamp to our feet. Na hindi tayo magkamali sa mga decisions na gagawin natin in the near future. Panginoon, maraming beses kaming nagkamali sa harapan mo. Na inaangkin namin yung pagiging judge mo. Na ikaw lang yung may karapatang manghusga at humusga sa aming mga tao. Pero minsan inaangkin namin. No, most of the time inaangkin namin ito sa pamamagitan ng panghusga namin sa iba. Kaya patawad po. Patawad sa pag-angkin sa authority na yon. Patawad sa pananakit sa ibang tao. Patawad sa mga pagkakataon na hindi namin inaasahan, hindi namin namamalayan nakakasakit na pala kami. Nandamdamin mo at nandamdamin ang kapwa namin. Lord, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ngayon, Panginoon, yung mga tumatakbo sa isipan namin. Yung mga kamalian. Yung mga bagay na kung saan na-instill sa amin na pananaw namin towards sa iba. Yung mga pananaw namin towards sa mga sitwasyon, sa pangit na sitwasyon. And even you, God, na-judge namin kayo minsan, na itong binigay mo sa amin na sitwasyon, ang pangit nito, hindi to dapat sa akin, hindi ko to deserve. Lord, patawad po sa mga misjudgment namin. Panginoon, ngayong oras na to, humihingi kami ng tulong sa inyo. Hayaan mo na yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit, ay manahan sa mga puso namin at magbigay sa amin ng discernment. To judge rightly, according to your word, according to your will. And to judge with love. Na hindi namin makita yung muta lang ng iba, kundi maging aware kami, maging conscious kami na kami rin may muta, may pagkakamali. Panginoon, yung mga taong naiisip namin ngayon, na minsan na naming nahusgahan, nalait, nagkamali kami, napag-usapan, nasabihan ng kung ano-ano. Lord, isa-isa sila. Sige, come on mga kapatid, banggitin niyo yung mga pangalan nila.
At hingi natin ng tawad to sa Panginoon. Maiparating sa kanila, Panginoon, yung kapatawaran na hinihingi namin sa inyo. At magkaroon kami ng lakas ng loob, ng lakas ng pangangatawan, at ng paninindigan na lumapit at makipag-usap sa kanila sa mga susunod na araw na ito. Samahan niyo po kami. Panginoon, maraming salamat po. Dahil sa mga katuruan mo, natututo kami. Eleksyon na naman bukas, Panginoon. Tulungan mo kami na humatol ng tamang iboboto namin. Ang dami na naming taong nahusgahan. Nawa ngayon sa paghuhusga namin at sa pagde-decide namin, sa iluluklok namin, sa magiging authority sa aming mga barangay, maging tama po kung ano yung loobin ninyo. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat pamilya. Tulungan niyo po ang bawat community, ang bawat barangay, ang bawat lalawigan, at ang bansang ito. Maging ang iba pang mga bansa. Sa lahat na nangyayaring gera, kaguluhan, Lord, tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng right judgment sa puso't isip. At maghari nawa ang pagkilos at ang pagsama ng banal na Espiritu. Ikaw po ang maitanghal, ikaw po ang maparangalan. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. Bago po tayo mag-proceed sa pagbibigay ng tithes and offering, ipag-pray po muna natin ito. Sige po, sabay-sabay na po tayo. Father God, pagpalain niyo po ang aming tithes and offering, Panginoon. Lord, we believe that you are a promise keeper. You are a faithful God in our lives, Lord God. Kaya, Panginoon, ikaw, Lord, ang mag-bless sa aming mga personal na buhay, sa aming pamilya, Panginoon, sa aming pag-aaral, sa trabaho, Lord God, sa aming church, Panginoon, sa government, sa bansang Pilipinas, at sa bawat bansa, Lord, sa buong mundo. Lord, you will answer, Panginoon, sa tamang panahon, Lord God. Kaya, Lord, mold in us, Panginoon, the faithful heart, Panginoon. Kaya, Lord, our tithes and offering ay para sa iyo lamang, Panginoon. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give our tithes and offering to the Lord. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shake together and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shake together and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. One more time. Give, and it shall come back to you. Good measure, press down, shake together and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. It's when you give to the Lord. It's when you give to the Lord. Announcements po, ang ating pong worship service ay every Sunday pa rin po at 9:30 a.m. Ang ating prayer and intercession ay every Saturday at 9 a.m. Dito po yan sa church. Tithes and offering can be sent through BPI, Metrobank, and GCash.
And please do like, comment, share, and subscribe to our social media accounts that you can see right now on our screen. And TSG po, in-church kaligtasan lessons right after the service. And happy birthday po sa ating October celebrants. Sige po, awitan po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po kay Ate Kay Napamuseno, Tito Nasi Corpus, and Tita Riza Guanyes. So happy birthday po, and God bless you more and more. Meron pa po ba tayong announcement? Sige po, tayo po. Closing prayer. Mami G, closing prayer po. Ay. Good morning po sa lahat. Tayo po ay manalangin. Bilang ang Panginoon ang dakilang husgado, idulog po natin sa Kanya lahat ng mga labanan. Mag-focus po tayo doon ngayon. For example, may mga labanan doon sa mga bansang Israel and Palestine. Sa Kanya po natin idulog yon. Tsaka doon sa Russia and Ukraine, idulog natin yon. Meron ding labanan na nagaganap, China and Philippines, nakikita nyo yun sa balita. At meron din ngayong labanan ng mga barangay election. At meron din sa totoo lang labanan sa pamilya. Hindi natin yan masyadong na-identify pero meron. Meron diyan sa pamilya na nagseselusan, meron diyan sa pamilya na nag-aaway kahit tahimik. At meron din labanan sa loob natin. Maraming labanan nagaganap na ang Diyos lang talaga ang makakasolve. Ang sabi nga doon sa, kung naalala ko ng tama, Colossians 7:14, if my people who are called by my name, tayo ay tinawag bilang Christian. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will forgive them and heal their land. May solusyon na pala sa lahat ng mga labanan na ating nararanasan. Ilapit natin yun sa Lord. Panginoon, kayo po ang nakakaalam lahat ng labanan na nangyayari. Ito man ay sa mga bansa, ito man ay sa aming bansa, between sa mga government, ito man ay dito sa mangyayaring labanan sa eleksyon, labanan sa aming mga pamilya, sa aming mga sarili, at anuman pong mga labanan na mangyayari pa. Lord, itinataas po namin sa inyo yun. Nagpapakumbaba po kami. At talagang kailangan hanapin namin kayo dahil yun ang solusyon. Humingi kami ng kapatawaran. Dahil ang pangako nyo, Panginoon, kapag kami humingi ng tawad at sinik namin yung face nyo, nang sama-sama bilang kami ay tinawag nyo bilang Kristiyano. Ihil nyo, patatawarin nyo kami at ihil nyo ang aming land. Ano man pong paraan, kahit po doon sa mga may lumalaban sa sakit, ihil nyo po, Panginoon. Ano man pong labanan nyo, yung mga estudyante na nahihirapang mag-aral, yung mga nagtatrabaho, na may conflict sa kanilang trabaho, sa mga oras, o sa ano pa mang labanan, Panginoon, nahusgahan nyo na. Dahil gusto nyo gawin namin yung tama, Panginoon. Lumapit kami sa inyo. Yun lang ang paraan, Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran at ihihil nyo kami, Panginoon. Maraming salamat po sa katotohanan yon na paulit-ulit nyong ipinapaalala sa amin. Lord, ito po talaga ay panahon na kami lumapit sa inyo dahil wala naman po kami magagawa sa aming mga sarili. Kaya Lord,
Sabi nga po sa kanta kanina, laging merong no turning back, no turning back. Kami nasa inyo na hindi po kami hihiwalay. Hindi po kami lalayo. Nasa unahan namin ang inyong krus, sa likod ang mundo. Kaya Lord, kayo lamang po ang may karapatang humusga sa lahat ng labanan. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoong Jesus, at ang pagsama sa atin ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po tayong lahat, papurihan po muna natin ang Panginoon. You gave your life to me. Your love has set me free. Brings joy and victory. Forever I am destined for greatness. Though the world caved around me, my heart is all out to follow. So I'm gonna shout it out. I'm gonna shout it out. No, 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 no turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. No turning back. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. No turning back. No turning back. I'll follow you. God bless po. See you again po on Sunday.